Hindi naman ito mabilis bumagsak. Paano nila nalaman na ang snowstorm na ito ay tatagal ng isang buong 6 na buwan? Ang paglipat na ito ay ganap na walang saysay. Hindi nagtagal, umuwi rin sila sa kanilang bahay na puno ng pagkabigo. Sa oras na ito, ang balita ay nag-ulat din tungkol sa sakuna. Ang pangkalahatang ideya ay na ang snowstorm sa Estados Unidos ay mas matindi. Nabigo silang pigilan at kontrolin ang snowstorm na nakaapekto sa daan-daang milyong tao at pumatay ng 10-10 milyon. Samantala, ang ating mga opisyal ay nagsasaayos at aktibong tumutugon sa kalamidad. Sana hindi magpanik ang lahat at maghintay ng madaling araw. Humalakhak ako at nalungkot na ang labas ng mundo ay masyadong maasahin sa mabuti na hindi pa inaasahan ang laki at tagal ng snowstorm na ito. Sa oras na ito, muling ipinadama ni Tita Lynn ang kanyang presensya sa grupo ng mga may-ari ng bahay nang biglang nagpadala si Fang Yiqing ng mensahe upang magtanong tungkol sa kanyang kapakanan. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay ang numero 1 bootlicker, ngunit sa huli, siya ang naging sanhi ng kanyang trahedya na kamatayan. Sa buhay na ito, nagpa siya akong kulitin siya ng maayos. Gaya ng inaasahan, dumating siya para humingi ng mga gamit. Kinuha ko ang isang larawan ng isang higanteng Australian lobster at ipinadala ito sa kanya, sinabi kong kumain na ako. Galit na galit sina Bai Lian at Green Tia, kaya nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Itong unromantic slut thought, this guy has to be relegated to the backseat. Sa puntong ito, nagsimulang maglaro ang Green Tia bilang mabuting pulis na sinasabi sa akin na samantalahin ang snowstorm para ipakita ang aking pagmamahal para makuha ko ang puso ng aking anak na si Yiqing. Napakakuripot mo kahit sa pinakamaliit na gamit, paano mararamdaman ni Yiqing ang iyong sinseridad? Pero tumawa ako ng malakas at malamig na sumagot ng isang salita. Haha, nang makitang nabigo ang kanilang double act, nagpa siya ang dalawa na gamitin ang kanilang second in command, si Zhu Peng. Ang mga kondisyon ni Zhu Peng. Hindi siya ka-level ko. Nangungupahan lang siya sa neighborhood na ito dahil gusto niyang maging malapit kay Fang Yiqing. Siya ang pinakatapat na kalapating mababa ang lipad ni Fang Yiqing at sigurado akong iaalay niya ang kanyang mga tadyang sa kanya anumang oras. Nang makitang tinawag siya ng kanyang diyosa na humihingi ng mga panustos, agad na sumugod si Zhu Peng upang ilipat ang lahat ng kanyang mga gamit kay Fang Yiqing. Binigyan ni Fang Yiqing si Zhu Peng ng isang pambihira, matamis na ngiti, pagkatapos ay padabog na isinara ang pinto at pinaalis siya. Nag-iba agad ang ekspresyon niya nang makauwi siya. How dare you, with this demeanor, still harbor fantasies about me? Umuwi ka na at umihi ka at tingnan mo ang sarili mo. Lumipas ang 5 araw ng ganito at alam kong magsisimula na ang drama. Ayon sa aking mga nakaraang alaala sa buhay, ang pagkawala ng kuryente ay dapat na malapit na. Naman, nang gabing iyon ang buong mundo ay nakaranas ng pagkawala ng tubig. Habang wala ang kuryente at tubig, kontento na akong maglaro sa bahay ko. Ang aking mga kapitbahay ay nagtitigan sa isa't isa sa pagkataranta sa pasilyo, hindi alam na ang aking tahanan ay mainit bilang isang araw ng tagsibol dahil lamang sa nakita ko ang lahat. Kumuha ako ng 100 milyong yuan na pautang para gawing sobrang ligtas na kanlungan ang aking bahay. Ako lang ang nakaintindi ng malinaw na ang matinding lamig na ito ng negatibo 80 degrees Celsius ay lampas na sa kontrol ng tao. Ang mga pangunahing istasyon ng hydropower ay matagal nang huminto sa operasyon at ang ibang mga planta ng kuryente ay malapit nang hindi makapagpatuloy dahil sa kakulangan ng mga tauhan. Ang mga nuclear power plant ay dapat ding unahin ang paggamit ng gobyerno. Kapag naubos na ang mga lokal na reserbang enerhiya, hindi maiiwasan ang pagkawala ng kuryente. Nagtagal kami ng 3 araw lang. Nang ang lahat ay nahuhulog na sa kadiliman, sinimulan ko na ang 2 silent generator at masayang naglaro at kumanta sa aking silid. Dahil sa pagkawala ng tubig at kuryente, sa wakas ay napagtanto ng lahat ang kalubhaan ng sakuna. Imposibleng ihanda ang formula ng mga bata at ang air conditioner at heater ay ganap na hindi magagamit. Ang temperatura sa loob ng bahay ay negatibo 30 degrees Celsius. Kung magpapatuloy ito, ang mga tao ay malapit ng magyelo hanggang mamatay. May mga taong umaasa pa rin sa pagliligtas ng gobyerno, ngunit hindi nila namalayan na maging ang gobyerno ay nahihirapan na. Sa puntong ito, tanging ako na muling isinilang ang naghanda ng lahat ng maaga. Alam kong dumating na ang katapusan ng mundo. Kung walang pagkain, tubig at kuryente, ang sangkatauhan ay malapit ng mapahamak na mamatay. Ilan sa mga homeowners group chat ay tinatag na si Auntie Lynn siya ang naunang nag-discourage sa lahat na mag-imbak ng mga supply, kaya bakit hindi magsalita? Nagpapanik din si Auntie Lynn, mas takot pa sa mga kapitbahay niya. Nakakuha lang siya ng ilang impormasyon sa loob sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa komite ng kapitbahayan. Nagbabala ang kanilang mga superior na maaaring ito ay isang beses sa 100,000 taon na bagyo ng niebe na posibleng isang kaganapan ng malawakang pagkalipol. Karamihan sa mga lungsod sa buong mundo ay bumagsak na at ang kaligtasan ay nakasalalay sa pag-asa sa sarili. Nabago ang lihim na motibo ni Auntie Lynn, hindi niya lubos na ipinaalam sa lahat ng may-ari ng bahay ang direktiba mula sa kanyang mga nakatataas. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang sinubukan at totoong retorika na sinasabing ang sakuna ay pansamantala. Ang bawat isa ay dapat sumunod sa pinag-isang pamamahala ng komite ng kapitbahayan at ang mga supply ay dapat ibigay sa komite para sa sentralisadong alokasyon sa ilalim ng pagkukunwari ng sabay-sabay na pagharap sa mga paghihirap. Kung hindi sila sumunod, malamang na mahaharap sila sa pag-aresto at pagtatanong ng pulisya pagkatapos ng sakuna. Ang pahayag na ito ay agad na nagdulot ng kawalang kasiyahan sa lahat ng mga may-ari ng bahay. Isa itong tahasang pananakot laban sa mga may-ari ng bahay. Galit na galit si Kuya Hao matapos basahin ang mensahe.
Ang matandang bastos na ito, wala pa siyang nareresolba, gayunpaman, naglakas loob pa rin siyang ibuli ang mga taong ganoon. Ang kanyang mga nasasakupan, ang maliit na karami, ay nasa mas masamang kalagayan. Ang ilan sa kanila ay nagkaroon na ng mataas na lagnat at lahat sila ay nagsisiksikan para sa init at ubiling sumang-ayon na tumulong. Ako lang mag-isa ang nag-uunat sa kwarto ko, pagod sa paglalaro. Sa panonood ni Tita Lynn na ulitin ang parehong mga taktika mula sa aking nakaraang buhay, tumawa ako ng malakas. Nang makitang walang sinuman sa grupo ang tumugon sa kahilingang ibigay ang mga gamit, talagang ibinaling ni Tita Lynn ang kanyang atensyon sa akin. Alam niyang nakabili ako ng 3 truck ng mga supply ilang araw na ang nakalipas, at sinisikap niyang ibigay sa akin ang mga iyon sa malumanay na paraan. Sinabi pa niya na mag-uulat siya sa kanyang mga nakatataas at tatanggap ng komendasyon pagkatapos ng sakuna. Ninisyan ko. Sa aking nakaraang buhay, ginamit niya ang taktika na ito, unang lumikha ng gulat sa grupo ng mga may-ari ng bahay, pagkatapos ay pribado ang pagmemensahe sa mga tila duwag na mga individual, hinihimok at tinatakot sila na mag-abot ng mga supply. Kung tutuusin, kung kaya niyang linlangin ang isang pamilya sa pag-abot ng mga gamit, maaaring mabuhay si Tita Lynn ng ilang araw pa. Kakatapos lang kumain at uminom, ibinaba ko ang laro at tamad na sumagot, katatapos ko lang ng mga gamit ko. Tandaan na bigyan mo ako ng bahagi kapag namahagi sila. Agad na nagalit si Tita Lynn, paano mo mahulaan ang aking mga hula? Sa aking nakaraang buhay, bilang isang tagapamahala ng bodega, madalas akong tumulong sa aking mga kapitbahay na bumili ng maraming magaganda, abot kaya, at may bawas na mga bilihin. Bilang isang panloob na empleyado, mayroon din akong mga karapatan sa unang pagbili. Sa kanyang mga mata, tiyak na marami akong panustos, at sigurado si Tita Lynn na mayroon ako. Ang malaking piraso ng taba na ito pagkatapos ay huminga ng 100 malalim para pakalmahin ang sarili, pagkatapos ay bumulong sa malumanay, nagmamakaawa na tono, Xiao Zhang, sa pagkakataong ito kailangan mong buksan ang iyong isipan. Ang lahat ng ito ay para sundin ang mga utos ng organisasyon. Tatandaan ng organisasyon ang lahat ng iyong pagsisikap. Alam ng lahat na ikaw ang warehouse manager sa isang malaking supermarket. Ang kaunting mga supply ay hindi dapat maging mahirap para sa iyo. Pangunahan at ihatid sila. Kakatapos lang ng 1 toneladang inihaw na buong tupa, nanguha ako ng ngipin. Katatapos ko lang ng mga gamit. Paano kung magpakita ka ng organisasyonal na espiritu at makibahagi sa akin ng ilang pakete ng instant noodles? Nang makita ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Tita Lynn at naglunsad siya ng sandamakmak na sumpa. Tumanggi kang sumunod sa mga utos ng organisasyon. Ito ay tahasang pagsuway sa organisasyon. Siguradong haharapin ka. Mabagal at pabirong sagot ko, anong pangalan mo? Hindi mo naman talaga akalain na public official ka, di ba? Isa ka lang pansamantalang manggagawa na nagsasagawa ng mga gawain para sa komite ng kapitbahayan at kinakatawan mo ang organisasyon. Bah! Ang iyong trabaho ay paglingkuran ang mga may-ari, ngunit talagang iniisip mong ikaw ang mga pinuno ng komunidad. Ano ang gagawin mo sa akin? Matandang bastard, walang awa kong inilantad ang tunay na kulay ni Tita Lynn at saka siya hinarangan. Halos mairita si Tita Lynn hanggang sa magkaroon ng brain hemorrhage. Palagi niyang ipinagmamalaki ang pagiging pinakamahusay sa komunidad. Hindi pa naranasan ni Tita Lynn ang gayong kahihiyan noon pa man, ngunit sa sarili niyang sitwasyon na nakataya, wala siyang pagpipilian kundi lunukin ang kanyang galit. Pagkatapos ay tinawag niya ang bawat may-ari na pinaniniwalaan niyang may mga supply. Sa daan-daang mga kabahayan sa gusali, ang ilang mga mabait na kaluluwa ay talagang nahulog dito at ibinigay ang mga supply. Malinaw kong nakita ang lahat mula sa bahay sa pamamagitan ng surveillance camera. Natawa ako sa kanilang kamangmangan at sinabing, paglipas ng ilang araw, wala ng oras para umiyak. Mabilis na lumipas ang 2 araw. Muling naging masigla ang group chat ng mga may-ari ng bahay. Ang mga kapitbahay na ang mga supply ay na-scam ay nagsimulang magtanong tungkol sa pamilya ni Chalin na nagsasabing sila ay sumang-ayon sa isang pinag-isang pamamahagi. Ngunit binasa ni Tita Lynn ang mensahe ng walang salita. Naisip na niya ang sitwasyong ito nang magpasya siyang i-scam ang mga supply. Iniisip kung paano maaaring ibigay ng mga idiot na ito ang mga supply na kanilang niloloko. Sa sandaling iyon, biglang nagring ang telepono ni Tita Lynn. Ito ay ang maton na si Chen Zhenghao at hindi siya nangahas na sumagot. Nagmura si Chen Zhenghao, ikaw na matandang bastard, napakatuso mo. How dare you rip off supplies, your neighbor? Nanginginig si Tita Lynn sa takot, pagkatapos ay tumugon ng may pakunwaring tugon. Siya ay nag-coordinate at namamahala ng mga supply para sa lahat, iyon ang kanyang trabaho. Sinabi ni Chen Zhenghao, kapos sila sa mga supply, kaya't mangyaring ipadala agad ang mga ito sa akin. Nagpatuloy si Tita Lynn na kumilos ng mapagpanggap, na nagsasabing ang mga supply ay kailangang ayusin at hawakan sa ngayon, at maraming tao ang hindi pa naibibigay ang mga ito. Wala pang plano sa pamamahagi. Si Chen Zhenghao ay naiinip na, sinusubukang gumamit ng gayong walang muwang na dahilan para ipagpaliban ako. Huwag masyadong walang hiya. Ibigay ang lahat ngayon. Ipadala mo man ito o magdadala ako ng 20 tao para ako mismo ang kumuha nito. Hindi nagtagal, hindi na makapaghintay si Chen Zhenghao na kunin sila. Ang aking maliit na kapatid na lalaki ay sumugod sa bahay ni Tita Lynn at pumasok. Walang lingon-lingon, hinampas niya ng malaking puwet ang mukha ni Tita Lynn. Paanong ang walang hiyang matandang babaeng ito ay dayain ang mga kapitbahay ng kanilang mga gamit? Ngayon, ipapatupad ni Brother Hao ang hustisya. Kitang-kita ko ang buong eksena kahit na kinakain ko ang aking sausage. Noong itinayo ang safe house, nag-install ang security company ng surveillance system sa buong gusali upang matiyak ang ganap na kaligtasan ng kanilang mga kliyente.
500 surveillance camera na nagbibigay ng halos 360 degree na coverage maliban sa loob ng bahay. Ito ay isang plano na aking naisip. Magkakaroon ng kawili-wiling panoorin sa ikalimang araw ng Frozen Apocalypse. Nagkataon, ang parehong partido ay mga taong talagang kinasusuklaman ko, kaya maaari ko ring ibahagi ang dramang ito sa group chat ng mga may-ari ng bahay. Siguradong papalakpakan ang mga kapitbahay. Inutusan ni Chen Zhenghao na kunin ang lahat. Lahat ng mga gamit ay ninakawan. Ito ang pinaghirapan ng mga kapitbahay. Paano sila pinabayaan ng matandang ito ng walang kabuluhan? Sa puntong ito, si Tita Lin ay bumagsak sa lupa. Nang makitang sinadya ni Chen Zhenghao na walang iwanan siyang pagkain, gumapang siya, niyakap ang mga hita ni Chen Zhenghao at napaluha. Maaaring niyong ilipat ang mga gamit ng mga kapitbahay, ngunit hindi niyo maaaring kunin ang sarili kong imbak. Mag-iwan ng paraan para mabuhay kami ng apo ko. Hindi pa gumagaling ang binti ni Chen Zhenghao, at nang simulan ni Tita Lin ang pagmamasa nito, likas niyang sinipa siya. Tumigil ka nga sa pagsasalita ng kalokohan, umalis ka na dito. Si Tita Lin ay sumigaw na parang kinatay na baboy bago nawalan ng malay. Nang makita na siya ay ninakawan, ang kanyang maliit na apo ay kumuha ng kutsilyo at sumigaw, "Bakit kayo nagnanakaw ng aking tsokolate?" Sa sumunod na segundo, sinaksak niya ang isang maliit na kara na may buhok na sabong sa puwet. Lumingon ang sabong at nakitang ito ay isang bata, at pagkatapos ay sa isang 5 sipa na napakabilis ng kidlat, pinalipad niya ang bata ng 2.5 metro ang layo. Nang makita ito, ang iba pang mga batang karas ay pumuri na nagsasabing, "Ikalimang kapatid, mayroon kang kamanghamanghang mga kasanayan sa pagsipa." Sa sandaling ito, si Chalin, na nakahiga doon na nagpapanggap na patay, ay nasa kawalan ng pag-asa at paghihirap. "Paano ka naging malupit? 6 pa lang ang apo ko, si Chen Zhenghao. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili," matuwid niyang sabi. "Sino ang nagsabi sa iyo na linlangin ang mga kapitbahay? Gumagawa ako ng hustisya para sa mga tao sa langit." Sa pamamagitan nito, dinala ng lahat ang kanilang pagnakawan at umalis. Kinunan ko ng video ang buong proseso at ibinahagi ko ito sa grupo ng mga may-ari ng bahay. Ang mga nadaya na kapitbahay sa grupo ay patuloy na nagmumura kay Tita Lin. Pagkatapos nilang mapanood ang video, lalo silang kinilig. Ang walang hiyang matandang ito. Bagamat alam nilang hindi ibabalik ni Chen Zhenghao ang mga supply, nang makitang may nagtuturo sa kanilang manloloko, saglit nilang itinuring siyang bayaning nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Parehong natamo ni Chen Zhenghao ang katanyagan at kayamanan. Sa pagkakataong iyon, ako lang ang nakakaalam na kapag ganito ang pakikitungo niya kay Tita Lin ngayon, muli niyang papasok sa bahay mo. Ngunit ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa akin. Hindi nagtagal. Nagpadala ng mensahe si Tita Lin sa grupo na humihingi ng tulong. Alam kong mali ang pagsisinungaling ko sa lahat, pero inosente ang munting apo ko. Malubhang nasugatan siya sa sipa ni Chen Zhenghao at agarang nangangailangan ng medikal na paggamot at gamot. Ako ay umuko sa mga kapitbahay, ngunit ang mga may-ari ng bahay ay labis na naiinis sa kanya. Hindi lamang walang tumugon upang tumulong, ngunit tumugon din sila ng walang awa na pangungutya. Pagkatapos ay nagpadala ng mensahe ang isang kapitbahay na nagngangalang Zukier na nag-aalok ng operasyon kay Lin Xiaohu. Ang imahe ni Zukier bilang isang reyna ay lumitaw sa aking isipan. Siya ay isang doktor sa Municipal People's Hospital. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay nakikitungo sa maraming tao at isa sa kakaunting mababait na tao sa kapitbahayan. Di nagtagal, nagpadala rin si Zhu ng mensahe sa grupo na nagsabing nagbigay siya ng pansamantalang pang-emerhensyang paggamot para sa mga pinsala ni Lin Xiaohu, ngunit malamang na hindi ito magtatagal. Kailangan niyang pumunta sa ospital para maoperahan mamaya. Sinabi rin ni Zhu na kung may kapitbahay na may sakit at nangangailangan ng tulong, maaari nilang kontakin siya. Hinahangaan ko ang mahabagin na puso ni Zhu, ngunit lahat ng ito ay walang kabuluhan. Lumala ang snowstorm, hindi bababa. Kahit na iligtas, hindi sila magtatagal. Sa ika-7 araw ng nagyelo na apokalipse, halos lumubog na ang nyebe sa unang palapag. Unti-unting napagtanto ng mga kapitbahay ang kakilakilabot ng bagyo ng nyebe, at ang paghihintay ng opisyal na pagliligtas ay tila isang panaginip ng tubo. Ang internet ay naglalagablab na sa mga reklamo, at ang buong mundo ay nababalot ng puti. Sa Hilaga, ang temperatura ay umabot sa higit sa negatibo 200 degrees Celsius. Ang mga residenteng nabigong lumikas sa oras ay tuluyang nalibing sa blizzard. Sa sandaling ito, si Tita Lin ay nagpapakilala ng presensya sa group chat. Ang kanyang pagkain ay ninakawan ni Chen Zhenghao, at ang kanyang apo ay naghihingalo. Sa puntong ito, si Tita Lin ay nasa estado ng deliryo na iniisip ang kanyang sarili bilang pinuno ng komite ng kapitbahayan na hinihiling sa lahat na ibigay ang mga supply, pagkatapos ay nag-aalok na bilhin ang mga ito sa mataas na presyo. Sa sandaling ito, tumugon ang isang may-ari ng bahay, "May natitira akong ilang pakete ng instant noodles. Kung may gusto nito, ibebenta ko ito sa kanya sa halagang 1,000 yuan bawat pakete." Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang kapaligiran sa grupo ng mga may-ari ng bahay ay bahagyang nagbago. Sinabi ng nag-isang ina na siksili na gusto niyang bumili, ngunit ang mayamang pangalawang henerasyong negosyante na si Xu Hao ay nag-alok ng 2,000 yuan bawat pakete at bibilhin niya ang anumang mayroon ka. Interesante sa akin ang mga mensahe sa group chat. Isang malaking drama ang malapit ng maganap.
Ang mensahe ni Xuhao ay nagparinig sa mga may-ari ng bahay. Ang ilan ay kulang sa pera. Sumimangot ang ilan habang ang iba ay mumisi sa voice message. It's not a zombie siege. It's just a heavy snowfall. It's nothing. Samantala, nilamon ko ang isang paa ng manok, tumawa at umiling. Ang isang zombie siege ay walang halaga kumpara sa nagyelong siege na ito. Ang mga zombie, hindi bababasa, ay maaaring labanan sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, ngunit ang mga tao ay ganap na walang pagtatanggol laban sa gayong natural na sakuna. Ang mayamang pangalawang henerasyong negosyante ay tila napagtanto ito at naghanda na gamitin ang kanyang mga superpower upang mag-imbak ng mas maraming supply hanggat maaari. Ngunit talagang epektibo ang taktika. Sa sandaling iyon, ang nag-iisang ina na si Xili ay umiyak sa group chat, ang aking anak na babae ay 9 na buwan pa lamang. Kung walang pagkain, wala siyang gatas. Binili ko ito para iligtas ang kanyang buhay. Tinitigan ko ang mensahe na wala sa pag-isip. Naalala ko na sa nakaraang buhay, nakaligtas siya kasama ang kanyang anak na babae. Sa loob ng mahabang panahon, tiyak na hindi siya ang iyong karaniwang mahinang babae. Tila sa kanyang nakaraang buhay, umasa siya sa kanyang anak na babae upang makakuha ng simpatya kapalit ng mga panustos. Sa huli, nakaligtas ang aso. Sa ika-10 araw ng Ice Apocalypse, nakuha ko lang ang isang malaking plato ng manok at dessert mula sa kabilang dimensyon at ibababa ko na sana ang aking mga dumbbells para kumain. Tumawa ako ng malakas nang tumawag si Fangikin. Itong 2 puting lotus ba ay yuyuko sa akin? Agad kong sinimulan ang video chat at kinunan ang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Ang laway ng 2 mahilig sa green tea ay kalahating metro ang haba. Naisip ko, ang dami pa namang kinakain nitong liquor na ito. Pagkatapos, itinaas ko ang aking boses at sinabi sa isang masela na boses, "Kapatid na Zangi, napakaraming gamit mo sa bahay, at bakit mo pa pinupunasan ang iyong pawis? Mainit ba ang iyong bahay?" Hindi naman, naglagay lang kami ng fireplace. Ang init ngayon. Natigilan dito sina Fangikin at Lin Kening. Ang food and fireplace, ang 2 idiot, ay hindi na napigilan ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga mukha ay napunit sa kasakiman. "Kuya Zangi, pwede ba akong manatili sa bahay mo? Ang dami kong kayang gawin para sa'yo." Si Fangikin ay isang dalubhasa sa pag-aalaga ng isda. Sa aking nakaraang buhay, ginamit niya ang taktika na ito upang mapanatili ang maraming mga sycophants sa kanyang bek at tawag, kabilang ako. Si Fangikin ay lubos na nagtitiwala na kung gagawa lamang siya ng kaunting galaw, ako ay lubos na matutuwa. May malay siyang hiling, ngunit sinagot ko ito ng kaswal na may bahid ng panunuya. Narinig kong malamig sa labas, kaya mas mabuting huwag na lang tumakbo. Sa pagharap sa isang walang awa na pagtanggi, hindi na napigilan ni Fangikin. "I'm practically offering myself up at pinipilit mo pa akong maging mapurol." Agad siyang sumumpa, "Zangi, huwag masyadong lumayo." At chuckled, "Naku, tumigil ka na agad. Masyado kang mapagpanggap dahil lang sa pagkakakitaan ko. Bakit hindi kita nakitang lumapit sa mga mayamang pangalawang henerasyon noon? Tinatrato mo na naman ba ako na parang tanga? Saka hindi naman tayo magkamag-anak, so what's the point of you staying here?" Binaba ko agad ang phone. Hinampas ni Fangikin ang kanyang telepono sa galit. "Ano ba itong ekstrang gulong na ito? Mahiya ka." Ang aking matalik na kaibigan, si Lin Kening, ay kinutya siya sa gilid. "Kung kanina mo pa ikinabit ang malaking isda na ito, malamang na nakatira na tayo sa bahay ni Zangi, hindi ba tayo nilalamig at nagugutom dito?" Siya ay higit na hinahanap kaysa sa mga pangalawang henerasyong mayayamang bata ngayon. May point pa bang magkunwaring aloofness? Nang marinig ito, sinunggaban na siya ni Fang ng malakas, at agad na nakipag-agawan ang 2 peking kapatid. Sa sandaling ito, patuloy na sinisikap ng mga opisyal sa Li na bigyan ng katiyakan ang mga residente. Kumpara sa mga naunang balita, mas may bahid ng takot ang tono ng announcer. Inihayag ng mga opisyal na papatayin na ngayon ang kuryente sa pagitan ng 1 oras at 2 oras araw-araw. Ipinagbabawal ang mga dekuryenteng kagamitan na may mataas na kapangyarihan, at ang mga gagamit nito ay may blacklist at permanenteng mapuputol sa kuryente. Nagkagulo ang group chat ng mga may-ari ng bahay. Tumaas na ang presyo ng instant noodles mula 2,000 yuan kahapon hanggang 5,000 yuan. Nakita ko ang galaw na ito. May mga panaghoy. Mayroon pa ring mga tao na nakikipagkalakalan ng mga supply para sa pera. Napakawalang wang. Ngunit anuman ang mangyari, kailangan pa ring magpatuloy sa buhay. Kahit na ito ay para lamang mabuhay, ang ilan ay umasa sa mga kasanayang medikal upang makipagpalitan ng mga supply, habang ang iba ay umasa sa mga supernatural na kapangyarihan. Sa puntong ito, ang mga peking kapatid na babae ay nasa dulo ng kanilang katalinuhan, at isang masamang plano ang biglang nabuo sa kanilang isipan, ang alisin ako at kunin ang aking bahay para sa kanilang sarili. Agad kong tinawagan ang kanyang top-level na bootlicker, si Zupeng. Nang makita ang Diyosa na humihingi ng kanyang tulong, si Zupeng, nasasabik, ay nakalimutan ang lamig at tumakbo. Nang makita si Zupeng, agad na bumukas ang mga mata ni Bai Lianhua. Ang bastos na si Zangi. Hiniling ko lang sa kanya na manghiram ng mga gamit, at talagang hiniling niya sa akin na magpalipas ng gabi sa kanya. Nakita ang Diyosa na umiiyak at umalis.
Tila isang peras na namumulaklak sa ulan at agad na nakahanap ng lalaking maaasahan niya. Naisip kaagad ni Zupeng, ito ay pag-ibig, hindi ba? Ngayon na ang oras para ipakita ang kanyang pagkalalaki. Hampasin habang mainit ang bakal, hinawakan ang braso ni Zupeng. Kuya Peng, humanap tayo ng paraan para sakupin ang bahay ni Zhang Yi. Marami siyang mga panustos, kaya bakit hindi magkasama doon? Paano makakayanan ni Zupeng ang gayong pagsalakay? Nag-isip pa siya ng pangalan para sa bata sa isang iglap, hinawakan ang kanyang mga sandata, at sinabing, bayaan mo na lang ako. Mabilis na nakarating silang tatlo sa pintuan ko. Ang plano nila ay para linlangin ako ni Zupeng na buksan ang pinto para mahuli nila ako. Pagkatapos, nagkunwaring kumatok si Zupeng sa pinto at nag-alok na ipagpalit ang ibuprofen para sa instant noodles. Ang Frozen Doomsday Fever Reducer ay isang bihirang produkto. Nag-alok lamang si Zupeng na makipagkalakalan. 2 pakete ng instant noodles. Hindi nila alam na malinaw na nakikita ko ang mga galaw nila sa mga surveillance camera. Kayong tatlo lang ang gustong pumatay sa akin. Tingnan mo kung paano kita laruin. Sasaksakin ko na sana sila ng tubig, pero nang makakita ako ng balde ng slop sa sulok, nagbago ang isip ko. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Itinutok ko ang hose sa firing line at sinabing, okay, 2 packets, then 2. Inakala ni Zupeng na kukuha ako ng pain at sinenyasan ang 2 White Lotus na maghanda, ngunit sinalubong sila ng isang hindi maipaliwanag na malagkit na likido. Matapos makabawi at suminghot, napagtanto nilang ito ay slop. Naglaway at nagmura ang 2 White Lotus. Si Zupeng, na napahiya sa harap ng diyosa, ay nagalit at kinatok ang pinto. Pinagpatuloy ko ang verbal attack ko. Hindi ka ba kapos sa mga gamit? Bibigyan kita. Penjing leftovers, bakit hindi ka magpasalamat agad? Galit na galit, biglang itinaas ni Zupeng ang kanyang kutsilyo sa kusina at nilaslas ito sa aking pintuan. Ang pintong ito ay ginawa upang harangan ang mga bomba. Ang suntok ay parang tumama sa bakal, ang napakalaking pag-urong na nagpapalipad sa kutsilyo. Ang mga buko ni Zupeng ay dumudugo ng husto at gumulong siya sa lupa sa matinding paghihirap. Iniwan ng 2 White Lotus si Zupeng at tumakas. Natawa ko ng malakas sa nakita. 3 incompetent bastards. Bumalik ako sa sofa at nagpatuloy sa paglalaro, habang iniisip, hanggat hindi ako lumalabas ng bahay, wala kang magagawa sa akin. Titignan ko kung kailan ko kayo malalampasan. Ito ang ika-negatibo 15 araw ng pandaigdigang ice apocalypse, at ang mga supply ay lubhang kakaunti. Ang mayamang ikalawang henerasyon ay humihingi na ng 50,000 yuan para sa isang pakete ng instant noodles, at 1,000,000 yuan para sa isang bote ng mineral na tubig. Umugong muli ang group chat ng mga may-ari ng bahay. Magmula noong nakawan si Chen Zhenghao, tila nawala ng malay si Tita Lin. Patuloy siyang nagpapadala ng mga voice message sa grupo ng mga may-ari ng bahay na hinihiling na ibigay ng lahat ang kanilang mga supply sa kanya, kung hindi, siya ay arestuhin at itapon sa bilangguan pagkatapos ng sakuna. Pero ngayon lahat ay nagbibiro sa kanya, walang pumapansin sa kanya. Unti-unting napagtatanto ng mga tao ang kasalukuyang klima at patuloy nilang pinupuna siya. Kung hindi niya pinigilan ang mga ito, lahat ay makakapag-imbak ng hindi bababa sa 2 linggong halaga ng mga supply. Ang mga may-ari ay galit na galit sa pag-isip na nagnanais na siya ay nagyelo ng solid. Nang hapong iyon, isang biglaang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong apartment building, biro akong gising. Sa seryosong ekspresyon, nag-isip ako, pwede bang putok ng baril, at dali-daling kinuha ang phone. Si Banana P na nakatayo sa tabi niya ay binuksan ang surveillance camera at laking gulat niya sa kanyang nakita. Nakakagulat na buhay si Chen Zhenghao. Hindi nila alam, sa pamamagitan ng pamimilit at paggamit ng mga supply, nagawa nitong mapang-api si Ei Zhu na tratuhin siya ng maingat. Halos gumaling na siya ngayon,